Lumaki ako sa iba't ibang lugar. Palipat-lipat kasi kami ng nanay ko ng bahay. Mahirap lang kami at lagi kaming napapalaya sa mga bahay na inuupahan namin. Hindi ko alam kung malas ba kami o swerte dahil ayoko sa mga nililipatan naming bahay. Ayoko sa nalilipatan naming bahay dahil lagi na lang may mga nagpaparamdam sa akin. At sa tuwing sinasabi ko to kay mama, ay hindi naman siya naniniwala. Ikukwento ko isa-isa ang mga bahay at lugar na natirhan namin. Pero, hindi ko sasabihin ang eksaktong lugar o street bilang respeto na lang sa lugar. Una ay sa Manila. Dito sa bahay namin na to, masikip at medyo luma na. May second floor at kahoy lang ang sahig. Bali, sa first floor ang inuupahan namin. Grade 5 pa lang ako noon nung panahon na yon. Alauna pa lang ng hapon ay nakauwi na ako sa eskwelahan. Siyempre, mahirap lang kami, wala kaming TV. Kaya tinapos ko na lang mga assignments ko at nagplanong maghilamos. Nakasarado ang pinto ng bahay dahil yun ang bilin sa akin lagi ni mama. Madami kasing magnanakaw ayon sa sabi-sabi sa lugar namin. Habang nagsisipilyo ako ay pumipitik-pitik ang ilaw sa itaas. Nasa isip ko noon ay baka napupundi na ito at kailangan ng mapalitan. Nagsasabon na ako ng muka nang tuluyan nang namatay ang ilaw. Biglang dumilim at parang bigla na lang nagbago yung presensya sa tabi ko. Biglang bumukas ulit yung ilaw at sabay may nakita akong babae sa tabi ko na nakatitig sa akin at pulang-pula ang mata. Takot na takot ako at napasigaw ng "Mama, Mama." Lalo pa akong natakot nang sumabay ang multo sa pagsigaw ko. Bawat sambit ko ng mama ay siya ring bigkas ng mama sa kanyang bibig, sabay ngingiti sa akin. Tumakbo ako at wala na akong pakialam kung may sabon pa ang aking muka o kahit mabunggo ang mga bagay-bagay sa bahay. Basta ang importante ay makaalis ako sa bahay na iyon. Isang linggo lang ang tinagal din namin simula nung sinabi ko kay mama na lumipat na kami. Umuwi na lang kami ng probinsya dito sa Pangasinan at dito ko na lang pinagpatuloy ang aking pag-aaral. So ang kwento ko naman ay ang pangalawang bahay na tinirahan namin dito sa Pangasinan. Tumira kami sa bahay ng tita ko na sa mga panahon na yon ay hindi pa tapos ang construction ng kanilang bahay. Kaya di pa nila tinitirhan dahil kulang pa ang palitada, tinatakpan lang ng plywood ang bintana at open pa gaano ang kisame. Pero matitirhan naman na ng tao, mas okay na yon kaysa wala. Yung bahay ng tita ko ay may katabing puno ng akasya. Ayon sa mga kapitbahay namin, may pinugutan daw doon na pari noong panahon ng Hapon. At ang iba naman ay may nagsasabi na may white lady daw na nakatira doon sa puno. Gabi na noon, natutulog kami ng nanay ko sa papag. At kami ay nakakulambo para proteksyon sa ipis at lamok. Di ko alam kung bakit nagising ako sa kalaliman ng gabi at napatingin sa bintana na tinatakpan ng plywood. Inusog kasi namin yung plywood bago matulog para malamig ba. Kaso mukhang mali yung ginawa namin na yon. Nakita ko na may lalaking nakasuot na brown na walang ulo na nakaharap sa bintana namin at para bang pinapanood kami matulog. Pinipilit ko magising si mama nun pero di siya magising-gising. Sinisiksik ko siya dahil sobrang natatakot na ako hanggang sa nagtalukbong na lang ako ng kumot. Hindi ko to sinabi kay mama
dahil alam ko nakakalipat lang namin ng bahay. Tuwing pupunta ako ng bayan at gagabihin sa pag-uwi para bumili ng mga gamit para sa mga projects at mga delata para sa bahay, ilag na ilag ang mga padyak at tricycle drivers na magbaba sa mismong tapat ng bahay namin. Pag narinig na nila kung saan ako magpapahatid ay hinihindian nila agad ako. Hanggang sa nakita ko si Kuya Makmak. Malapit lang siya sa bahay nakatira. Mga 30 hakbang mula sa bahay namin. Nakwento niya na kaya ayaw nilang bumaba or nagbababa doon ay may umaangkas na white lady sa loob ng tricycle. Sinabi din ni Kuya Makmak na malakas yung white lady na yun. Nagtataka yung mga tao dahil may kumakatok sa bintana nila. Hanggat isang araw ay yung pinsan niya ay nagsabi na may kumakatok na babae na nakaputi sa bintana nila. At pag sinagot mo ito ay kakalampagin na nito ang bintana. Lumipas ang taon, pinutol na ang puno ng akasya dito sa malapit sa bahay. Dahil sa madami nang nag-request sa kapitan namin na putulin ito. Pero hindi dito natapos ang kababalaghan dito sa bahay. Isang araw, bumisita ang tita ko na may-ari ng bahay na tinitirhan namin at doon muna sila ng 2 araw. Kasama niya ang pinsan kong bata. Second year high school na ako noon at galing ako sa eskwelahan. Nang pagpasok ko sa bahay ay nakita ko ang pinsan ko na nakaupo sa rocking chair namin habang nilalaro ang laruan niyang barel. Pero bukod sa pinsan ko ay may nakita ako na isang batang nakabestida na itim na nakaharap sa pinsan ko. Nakatitig lang to sa pinsan ko na walang reaksyon. Lumabas muna ako ng bahay dahil hindi ako makapagpalit dahil kailangan kong dumaan sa gilid ng pinsan ko para makarating sa kwarto. Mga 1 oras akong nasa labas at parang napansin ko na may dumaan sa gilid ko. At pagtingin ko ay yung batang babaeng na dumiretso at naglaho sa dating puno ng akasya. Ito ang huling karanasan ko at medyo fresh pa ito. Nagtatrabaho na ako ngayon at kailangan ko mag-dorm para mas malapit ako sa ospital na tatrabahuhan ko. Unang araw ko ay nakaramdam na ako sa dorm na tinutuluyan ko ng masama. Nakakarinig ako ng mga yabag ng paa at mga kadena na sumasabay sa bawat hakbang. May kasama naman ako sa dorm, si Karen. Binalaan na ako ni Karen na kung mahina ang loob ko ay lumipat na daw ako ng ibang dorm. Dahil madami na akong karanasan, sinabi ko kay Karen na sanay na ako sa mga ganyang bagay. Pero mali ako. 2:00 na natapos ang shift ko sa ospital at late na ako nakarating sa dorm. Naghilamos ako at umihi muna sa CR para dire-diretso na ang tulog ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-ihi, narinig ko na naman ang mga yabag ng paa at ang mga kadena. Kinilabutan ako bigla at unti-unting lumabas ng banyo para pumunta sa kwarto. Madilim na at nakapatay na ang ilaw, kaya binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko para makita ko ang aking dadaanan. Nasa harap na ako ng pintuan ng kwarto namin. Nang ilawan ko ang nadaanan kong hallway. At laking takot ko nang makita ko sa pader ng hallway na puno ng mukha ng mga sundalo. Duguan at wasak-wasak ang mga mukha ito. Dali-dali akong pumasok sa loob at sa sobrang takot ko ay hindi na ako nakapagpalit ng aking damit. Hanggang dito na lang at sana ay nagustuhan niyo ang aking kwento.